MCDBN, Masbate Community Development Broadcasting Network, is a non-partisan program which intends to deliver factual and timely news and other informative articles that would keep the people of Masbate well informed about the latest happening in the world. MCDBN. Ang MCDBN ay binubuo ng mga batikang mamamahayag mula sa Masbate Trimedia Club upang maghatid ng mga sariwang opinyon at balita sa loob at labas ng bansa. MCDBN, kasama sa mga pangunahing layunin nito, naabutin ang mga Masbateñong naninirahan saan mang sulok ng daigdig para ipaglaban ang kanilang likas na karapatan. MCDBN, katuwang at kayakap ng mga Masbateño sa pagbaga sa kahirapan at sa masalimuot na pamumuhay sa ilalim ng lipunang mapangapi at mapang-abuso sa kapangyarihan. MCDBN, matutunghayan live sa www.live.mcdb Network sa ilalim ng pamumuno ng Executive Director Dalo Angkahas Municipio. Teacher, genius ka kaya? Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Okay, magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa aming programang ACT and Unite. So, nandito po naman po tayo sa ating bagong edisyon ng programang ACT and Unite. At kasama ko po si Kasamang Lane. Hello po sa inyong lahat. Happy Hello. viewing po para sa lahat ng mga viewers po ng MCDBN. Welcome po sa ACT and Unite. Yes. Sa programa po ni Kasamang Benny Almanzur. Okay, so yun, siyempre partner po dito si Kasamang Lane, no, sa ating pong programa. Okay, nice lang po natin nilinaw ano po na bagamat naririnig po natin sa ating background music na ito po ay natutukoy po sa issue ng mga kaguruan, subalit po ay hindi lamang po tayo limitado doon sa issue ng mga kaguruan. Kailangan din natin Kasamang Lin na talakayin ang iba't ibang issue, napapanahong issue na nakakaapekto din sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Yan, no? Ang dami pong mga issue na dapat natin talakayin sa ngayon. Siyempre dapat sabayan din natin ito at kunin yung mga iba't ibang opinion publiko, no, at mailahad natin at of course yung mga viewers natin, sila po ang maghuhusga ano po ang nababagay at ano po ang dapat nilang gawin, no po, sila ba ay sang-ayon dito sa mga issue o mga panukala at kung ano po ang tingin nila ay maaari po din sila makipag bahagi o magbahagi ng kanilang opinion publiko dito po sa ating programa sa Manglid. Okay? Ano? ano bang lokal natin na Maraming pinag-uusapan kasi Sir Benny. Ay, ganun ba? Masyado kasing busy si Sir Benny. Wala siya dito sa city. Actually, sa mga nakarang linggo ay medyo naging busy din tayo. Ano po? By the way, nung SONA po, I was there sa Ay, nag-join ka po? Yes. So, wow. Kumusta po pala yung SONA? Siyempre naman, first time ko na ma-observe yung buong pangyayari doon mismo sa naganap na first State of the Nation address ng ating Pangulo, na kung saan doon pa lang sa eksena ng mga taga-suporta ng ating Pangulo ay talagang ito po ay napapaiba noon sa mga nakaraang administration po, na kung saan kung dati-dati yung mga nagrarally ay halos nakahanda sila kung ano po yung magiging kahinatnan doon mismo habang isinasagawa yung marcha at saka rally. But noong nakaraang SONA ni Pangulong Duterte ay napaka-peaceful talaga po Kasamang Lin sa nangyayari. Tsaka nakita namin Sir Benny doon sa TV.
yung mga supporters sa ibang lugar, Yeah. nandoon sila sa labas. Sa labas, kasi hindi naman talaga kakasya doon sa loob ng batasan. Yung mga leader na lang mismo ng mga iba't ibang sektor ang pumunta doon sa loob mismo ng batasan. Pero kumusta po, Sir Benny, yung sitwasyon ng mga supporters niya na nasa labas? Well, Congress? talagang ano naman, kumbaga first time din nila na naranasan yung napaka peaceful, walang gulo, no? Kumbaga malaya silang magsalita, malaya silang kumilos, no? Malaya silang pupunta sa kung saan sila pupunta, no? Hindi katulad ng mga dati na talagang napaka-risky, no, sa part ng mga tao, yung mga taga-suporta, no? Yan ang pagkakaiba. So, kahit ako mismo ay kitang-kita ko kung paano po isinagawa po yung mass actions, no? Na partly sumusuporta doon sa mga pro-masses program ng ating Pangulo. Sir Benny, how about po doon sa, may namatay po ba? Isang supporter from Masbate. Well, yun siguro parang Misidentity? hindi naman, kinonfirm din natin na talagang totoo. Kaya lang, ano ba yung cause, no? Na hindi po dahil sa rally, no? Kundi dahil po sa karamdaman, no? Masamang karamdaman, no po. So, yan, parang inatake, no? Inatake siya. Ilang taon na po yun? Hindi ko po mga around Lalaki 30 po o ba yun? lalaki po. Inatake siya. No? So, yun, hindi lang naagapan, no? Dahil hindi naman talaga inasahan. Kung dami. Sa dami ng sa tao. labas. Hindi inasahan na ganun po yung mangyayari. Pero naipaabot po ba nila ang kanilang mga gusto ipaabot sa presidente? Of course, after ng programa ng mga supporters, ng mga nag-rally, no, mula sa iba't ibang sektor, yun na nga pinatawag, pumasok yung mga leader mismo ng multi-sectoral group, no, na nagkandak ng rally doon mismo sa loob ng batasan at na nakipag-usap kay Pangulong Duterte. So isa po doon sa pinaka-highlight talaga na sa ngayon nga ito ay naging controversial at mukhang humantong po sa hinding magandang mga desisyon, no? Yung pagbigay ng pagkakataon mismo ni Pangulong Duterte doon sa peace process, no? Doon sa pakikipag-usap sa mga rebuilding NPA at saka yung mga Muslim, no, rebuilding Muslims, except Abu Sayyaf, kasi parang hindi talaga binigyan ng puwang ni Pangulong Duterte. And with that, yun na nga, nag-declare siya mismo ng unilateral ceasefire. Isa po yan sa maaari nating talakayin dahil yung unilateral ceasefire. Yes, so of course, pahayag po yan ng ng estado, ng gobyerno, no? Na ibig sabihin ay hindi yun mutual, no? Hindi mutual. Kumbaga dineclare po yan ng government, no? Then seryoso, nakikita naman talaga natin yung seriousness ng pahayag ni Pangulong Duterte doon sa ceasefire, no? Na kung saan grabe, hiyawan yung mga nag-rally, no? Dahil ito, nabigyan na nga ng pagkakataon at maaari mabigyan na po ng kulay yung panawagan nila na magkaroon na po ng pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa. Subalit, kasamang Lin, kung napanood na po natin sa balita, na biglang nag-decide, no, si Pangulong Duterte na bawiin. Binawi yung ceasefire. No? Kasi parang nagkaroon kasi ng encounter yung after 2 days na dineclare yung ceasefire. Nagkaroon po ng encounter, no, somewhere in Davao, no, na ikinamatay nga ng isang kafgo at saka ikinasugat ng ilang yun, nagalit si Pangulong Duterte
at binigyan ng ultimatum yung mga komunista, no, yung CPP-NPA, no, na magpaliwanag doon sa pangyari kasi yun na nga sana nag-declare na ng ceasefire, ngunit bigla nagkaroon po ng ano na sayang naman yung effort sa akin din, parang napakasaya, kumbaga nag-effort din yung tao, no, doon sa panawagan ng ceasefire o kaya peace negotiation. Pero yun na nga, pagkakataon na sana yun, ano, na may pakita yung spirit of goodwill, no, spirit of goodwill doon sa pag-declare ng ceasefire. Kaya lang hindi inasahan na nagkaroon po ng ganung pangyayari, no, na yun ang ikinagalit ng presidente. Yun. So, before po kasi niyan, parang maraming naghahaka-haka, nagbibigay na ng parang anong opinion yung ibang tao na parang magkakaroon ng parang malaking yung CPP-NPA dito sa ating bansa kasi nga sabi nila pabor si President Duterte sa kanila. Kaya lang, sa nalaman po natin ang statement niya na nagkaroon nga ng ceasefire between the CPP-NPA and PNP and Philippine Army. And nagkaroon po ng encounter, parang binawi niya bigla. Correct. So sabi parang kahit nga po baga mga PNP nagsabi sila na parang siguro naman it's about time na din. Kaya nga kahit nga yung mga yung mga tao mismo ito na yung pagkakataon, ito na yung umpisa, no? Sayang po yung chance. Kumbaga yung pago din sa matagal na rin na panawagan na yun na mag-usap na, no? At saka maiwasan na rin yung mga putukan. Kasi nga yung peace nga, yung tinatawag natin na katahimikan ay yung peace, not merely the absence of war, no? Hindi lamang doon sa kawalan ng awaya o putukan. Ngunit ito po ay kailangan din yung presence ng active justice. Ano? Yung kaya nga kailangan yung pag-uusap, no? Kailangan yung pag-uusap talaga. Ano ba yung mga root causes, no? Bakit nagkaroon ng rebellion? Bakit nagkaroon ng ganyan? Bakit may nagre-rebelde? So pag-uusapan, ano? And I remembered kasamang Lina na nung it was 1990, no? Early 1990s, nagkaroon na ng mga preliminary talks, no? Ang government at saka yung mga leader ng National Democratic Front, no? At saka yun na, may mga documents na rin sila, mga official documents na lang na maaari nang sundin both sides, no? Kasi kiniklaim ng National Democratic Front na sila ay isang estado, no? O kailangan yung pag-uusap, yung mutual na pag-uusap nila na ilagay sa dokumento. At doon nga yung time ni Pangulong Irap Estrada ay nagkaroon na po sila ng isang dokumentong linagdaan mismo ng mga emissaries, yung mga representative ng both parties, no? Linagdaan yung tinatawag nila na CARIL or Comprehensive Agreement for Respect of Human Rights and International Humanitarian Law na kailangan sundin na po both parties. Ngayon, naudlot dahil nga doon sa hindi pagkakasunduan nila. So, hanggang naiba yung presidente, naiba naman yung pagtingin doon sa peace process, itinigil talaga, walang suporta doon sa peace process. Ngayon, yung nangyari, sa time ni Duterte, talagang very supportive siya. Binalik niya na kailangan yung pag-uusap. So, yun na nga, talagang nagagalak yung mga tao na, yung entusiasmo ng mga tao na, ito na po, yung natin na, si Pangulong Duterte na yung instrumento o sagot doon sa matagal na nating panawagan na magkaroon ng kapayapaan. But this time, hindi nagkakaunawaan dahil nga doon sa patutsadahan ng dalawang leader, no? Yung patutsada ni Duterte ng leader ng CPP-NPA na si Jose Maria Sison na tinawag si Duterte na isang anong tawag diyan. Binubuli daw niya, binubuli yung mga revolutionary arms, no? Parang joke lang daw kasi. Joke, di ba? O kagabi naman na pakinggan natin na naman, may patutsada na rin si Pangulong Duterte. So yun ang natin na hanggang saan ito hahantong na samantala marami yung naghihintay. Marami yung naghihintay na kailangan na talaga magkaroon tayo ng
kapayapaan, Kaya pangmatagalang naalala kapayapaan. ko po kasi Sir Benny, sabi kasi ng CPP-NPA is parang nag-ano lang daw po sila kasi parang pumunta naman kasi yung Philippine Army doon sa parang area of ano nila. Yun ang justification nga. Kailangan yung justification. In the first place, wala naman doon sa paglabag sa ceasefire. Kung sa point ko lang, point of view, wala naman yung tinatawag natin na violation doon sa kung sino sa kanila. Kung titingnan natin, yung Philippine Army, sila yung pumunta sa lugar, di ba? After na mag-declare ng ceasefire. Opo. And then, pag sinabi pa kasi natin na unilateral, ibig sabihin, isa lang yung nag-declare. Hindi pa yung nag-response yung kabila. Opo. Once na nag-declare na yung CPP-NPA ng ceasefire, it's about time na pwede natin sabihin na naglabag sila sa ceasefire agreement. Ganun po yan. So, pangalawa, kailangan natin, ceasefire na nga, ano pa ba yung sadya mo doon sa lugar? Bakit pumunta? Kaya, yun ang justification ng kabila. No? Yun ang yun na nga, marami yung mga analyst na nagsasabi na may papatunguhan pa ba ito, no? So sana nga itong panawagan din natin na sinusuportahan natin yung peace negotiation, no? Lahat ng mga sektor ng kababaihan, kabataan, kahit yung mga professional, kahit yung mga church people are very supportive for the peace process. Now, yung natin, yung sincerity, both sides, yung ang panawagan natin, na dapat ma-establish na yung tinatawagan na spirit of goodwill between the New People's Army or CPP-NPA and the GRP or Government of the Republic of the Philippines doon sa usaping pagkapayapaan. Now, hopefully po na hindi lahat isuspended ni Pangulong Duterte kasi kailangan din natin yung sinuspend lang yung ceasefire, yung unilateral ceasefire, pero hindi naman niya sinuspend yung usapang pangkapayapaan. Yun lang ang nakikita natin na makaka-save doon sa patutsadahan ng dalawang leader. Anyway, Sir Benny, maitanong ko lang po. Di ba po maraming sector kasi nakiisa doon sa naganap na zona ni President Duterte? How about po yung pagpa-uwi nila? Kumusta naman po? Lahat po ba nakauwi na din sa kanya-kanya bayan? Wala. Kasi naman, yung sa pagkakalam ko, lahat ay organized naman. No? Lahat naman ay, kumbaga, tulong-tulong din. Nagkakaisa din sila. Organisado yung mga pumunta doon. Tsaka kasi po, may narinig ako na parang ngayong si President Duterte na parang ngayon lang nagkaroon na even ang Masbate po ay nakiisa doon sa zona. Yes, yun nga. Kahit ako mismo, pwede kong sabihin ng ganun diba? Kasi bakit? Previous presidents, opo, hindi tayo aware. Yes. Although nakikita lang po namin on screen sa TV na lahat ng president is ng mga statement nila about sa zona. Pero this time, parang nag-participante talaga kita. Kumbaga, nakiisa talaga tayo doon. At even kapo nga, sabi mo, Sir Benny, ikaw, nandoon ka din nung zona. Yes, nandun ako in the sense na nag-cover din ako, as media. At the same time, yung naging part din ako doon sa panawagan sa sektor ng mga kaguruan, kasi I was interviewed by the national media, maaga pa ng July 25 na interview ako. Ano ba yung panawagan daw ng Alliance of Concerned Teachers? Well, sabi ko, ganito po yan. Yung panawagan namin, ituloy na yung usapang pagkapayapaan dahil sumusuporta po kami, dahil nag-i-struggle din kami for peace and for justice and lasting peace. Sabi, ano pa ba yung panawagan nyo? Ay yung sinusuporta namin, yung sinabi ni Pangulong Duterte na dapat taasan ng sahod yung mga teachers. Kumbaga, Sir Benny, bilang isang representante, nandoon ka po para doon. Yes. Wala na pong ibang concerns? Wala naman. Yung teachers. Yung ano ba yung mga panawagan, yung campaign, no? Of course, yung patuloy namin na panawagan to stop K-12 program. Kasi nga, ito yan ang talagang nagpapahirap sa mga kabataan, sa mga mamamayan, sa mga kaguruan, no? Ito pong implementation or pagpapatupad ng K-12 program. So, kasi, yun na nga, palagi natin tinatalakay dito,
yung mga domino effect, no, ng implementation ng K-12. No, so hindi pa natatapos, ano, tuloy-tuloy yung mga binibigay, inaatas ng mga tungkulin sa mga teachers under the framework of K-12, no, na talagang nagpapahirap talaga. Hirap na po sila, no? Kasi imagine, ganito po, nagli-lesson plan sila lahat ng subjects. Gagawa sila ng TOS lahat ng subjects. Bibigay sila ng grades, gagawa sila ng grading sheet, lahat ng subject. Magli-lesson plan sila lahat ng subjects. Oh. Para ganun po, yung mga grabe na yung tapos yung may mga accepted yung mga teachers, talagang kulang yung mga kagamitan. So ito yung isa sa mga concern namin na pinaabot kay Pangulong Duterte. At the same time, doon sa bagong DepEd Secretary, si Secretary Leonor Briones. Pero sir, as of now po ba may progress din doon sa pinaabot nyo kay Pangulong Duterte? Well, talaga nga, natuwa kami nung una, yung panawagan nga namin doon sa peace process na dineclare na yung ceasefire. Talagang nakakatuwa, no? Nakakabuhay ng damdamin. Ika nga na hindi na kumbaga alintana, tawag diyan, yung pagod, no? Dahil yung panawagan namin ay nasagot, no? Pangalawa, yung isa din sa panawagan ng mga kaguruan, pati yung mga empleyado, na babaan yung tax, no? Income tax ng mga teachers. So binanggit mismo ni Pangulong Duterte. So yun ang kinikilala namin na progress, no? Yung bintaha o kaya ganansya na nakuha namin doon sa panawagan. At saka yung sinabi niya, bagaman na nakaligtaan yung nung pangako niya na taasan ng sahod yung mga teachers. Ay, hindi pa po ba yun approve? Talagang sinusunod na. May mga press releases na tayo ngayon na Lynn na sinasabi na yun na isusunod na yung mga teachers. Diba? Napakaganda po, no? Talaga na napakaluwag po na yung mga panawagan na nagawa sana noon ng mga dating presidente, bakit hindi nung nagawa sana, bakit hindi nagawa nila? Diba? Noon pa sana. Kahit yung mga pulis, o kahit yung mga tao doon, yung mga tindera, mga ordinarya, no? Lahat ng mga tao na galing sa iba't ibang all walks of life nga, na nagsasabi na ito yung first time talaga nila naranasan ang ganun. So, kung nagawa ngayon, bakit hindi nagawa noon ng ibang presidente? Ayun, no? Kaya nga, kinikilala na kahit yung mga progressive groups, kinikilala na sumusuporta doon sa bagong administrasyon ni Tsaka pinapahalaga niya, even mga small organization, ina-appreciate niya, lalo na po pag may mga magaganda ginagawa. Yan. Samantalang dati na-experience po natin ang mga past presidents, parang tinutuloy-tuloy na lang nila. Diba po kung ano yung programa nung nakaraang presidente, parang dire-diretso na lang. Samantalang po dito, makikita po natin kay President Duterte na maraming changes. Tingnan natin kasama lang. Nagsarili siya talaga. Mismo yung pagsugpo mismo doon sa problema sa illegal drugs. Nakikita naman talaga natin yung pagbabago, di ba? And may nagsasabi nga po na bakit walang battle cry samantalang maraming namamatay. It's kasi po suffocated na din ang mga mamamayan. Sa kanila ito na po yung sagot. Para sa kanila ito na po yung sagot, di ba? Na napakalaking sampal sa mga naunang presidente. Tingnan natin. Napaka-sampal sa kanila ito Kasi sila lang naman kasi ang kailangan po natin. Kumbaga, manindigan po kayo bilang isang presidente ng bansang Pilipinas. Kumbaga ipatupad nyo naman yung mga nyo. Correct. Pangako nyo. Kasi before ang election, marami po kayong pinapangako. Sana ngayon, to pa rin naman. I don't know. Kung ibang tao yata, yung naging presidente. Maghihintay pa rin tayo sa wala. Patuloy pa rin tayo maghihintay sa wala. Diba? Or nagkaroon man ng SONA, wala lang. Nandoon lang po tayo sa ating mga bahay, manonood tayo. Yung mga ginagawang yung mga fabrication ng mga datos, mga data, na wala naman sa realidad, hindi naman nasa katotohanan, hindi naman nangyari. Kumbaga pinoproject lang nito na ganito yung naabot nila, samantala wala namang prueba, di ba? So patuloy pa rin yung naghihirap yung mga tao.
Samantala ngayon, kung titingnan natin, no? Ito na, may pagbabago. Lahat ay tinutugunan eh. O kaya nga, bakit hindi nagawa noon? Dahil nga, sinasabi natin na yung namumuno naman talaga ng Pilipinas, yung namumuno naman talaga ng ating estado, ay nagmula yan sa tinatawag natin na ruling class eh. Di ba? Galing yan sa mga mayaman eh. Mayaman, di ba? Angkan ng mga asindero, kapitalista. May sinabi sa buhay. May sinabi na pwedeng gamitin nila yung kapangyarihan, yung posisyon para doon sa kanilang mga intereses, di ba? Ako ba maglalabas ako ng mga patakaran, policy, executive order na ito ay sasagasa sa interest ko? Hindi pwede. Kasi mayaman ako, ganito yung katayuan ko sa buhay. Isa akong asindero, maglalabas ba ako ng ganito yung policy? Yan. Kaya nakikita natin na ano ba talagang pagkakaiba doon sa mga naunang presidente at saka doon sa bago, no? Okay. Sana po noon pa sana Dapat noon pa nga. Ito yung sinasabi. Kahit yung mga comments sa social media makikita natin. Kahit yung sa mga national media kasama nila. Nagkakandak din sila ng mga survey, kanya-kanyang diba? survey. Kanya-kanyang survey. Ano yung tingin nyo dito? Marami, out of 20, sabihin natin, mga 19 lang, 1 lang yung nag-uupos. And even kahit po kita, ramdam natin, even sa mga barangays po natin, na parang bihira na po, even yung mga nakawan. Unlike before, na halos sunod-sunod, even mga bata, sila usually ang nagnanakaw sa mga bahay-bahay ng kani-kanino. Pero ngayon, limitado, and hindi ko nga po alam kung may mga incidents pa rin na ganyan hanggang ngayon. Kasi parang wala na po. Tingnan natin lahat yung connected na lang po ata lahat ngayon sa drugs. Yung sa drugs campaign, na talagang pinaigting yung kampanya sa pagsugpo sa droga. Noon yan sinasabi, ginawa ko yan noon pero lang yun. Parang lahat lang po, hearsay. Pakitang tao lang. Sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang. At saka sabihin hindi naman pinapatupad. Ganito yan. Magagasto ako ng 5, samantalang nai-income ko ay 20. Sobra-sobra. Ganito yan. So, pwedeng sabihin na ako, okay, magkakandak din ako bilang ako isang executive ng lugar. Siyempre, kailangan ko rin na maipakita sa tao. Sige, maggagasto tayo doon sa anti-illegal drugs campaign natin, no? Gagasto ng kung ilang piso, no? Samantala, ilan naman kayo nakukuha, no? Yung income nila sobra-sobra pa. Kumbaga, ningas kugon yung mga palabas doon, makikita natin. Unlike now, na yun na nga, nagkakaroon na naman ng mga patayan, pero gano'n na nga, minsan, tinitingnan na lang natin yung positive side ba, na siguro naman may kahinatnan din ito, no? And may naalala po ako doon sa aming barangay, may tinukhang. Tuk-tukhang yun po yun, di ba? Every household na konektado po sa drugs. Tapos may nagre-react, may nagwawala, nakesyo ako kapatid ni ganito, dapat hindi ako ginaganito, which is mali po kasi. And sabi po namin, kung alam nyo po, bilang kayo, kung alam nyo po na kayo mismo ay isang user, sana po, pumunta na din kayo sa mga presinto or sa barangay captain nyo to surrender yourself na lang po na hindi nyo na po yun uulitin kasi wala naman pong mawawala sa inyo. And nagtanong din nga po kay COP, sabi ko sa MOBO, sabi ko, sir, ano po ba ang pag nag-surrender ka, ikinukulong? Hindi naman po kasi ikinukulong. Binibigyan pa din naman kayo ng chance. Kaya kumbaga nasa sa inyo pa din po yun. Correct. Talagang seryoso ang ngayon. Yung ko lang minsan, sana nga walang palagpasin, no, na lugar o tao. Dahil wag naman sana malaki pang ulo yung iba na ganito yan, hindi ako diyan, no. Kasi ako may backer, ako kapatid ni ganito. I don't know kung talagang uubra kayo diyan, no. Kaya nga dito sa Masbate, sinabi ko kanina ilan na ba yung sumuko dito? Parang napakasilinsyo pa rin natin. Sana po talaga may implement. At siguro, Sir Benny, depende din po kasi sa COP ng kada munisipyo. Yes, I was surprised kahapon. I was really surprised. Opo. Nung pumunta ko ng munisipyo sa Palanas, ang daming tao, tsaka nakita ko yung mga yung mga tao na mga kilala ko rin. Ganun ba kayo? Parang nabigla din ako, no? May mga kamag-anak pa rin ako doon. Sabi ko, magpagsisihan nyo yan. At dapat talaga,
hindi lang tayo magtapos doon sa mga oath-taking na yan, kasama yung Ruben, sabihin na, or induction. Kundi, dapat maging seryoso. Kasi kanina nga, naitanong ko kay Chief Inspector, Guiriñas, na hanggang saan ba yung pagiging seryoso nyo sa campaign? Paano ba natin ma-assure, no? May assurance ba na after na mag-take oath yung mga nag-surrender, na hindi